Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Des. 28 years old at meron po akong live-in partner for 10 years already. DJ Lindsay, sumulat po ako dito sa Lihim ng Liham kasi pakiramdam ko hindi ko na kilala yung lalaking kinakasama ko. DJ Lindsay, may plans na dati na magpakasal kaming dalawa. Napag-uusapan na namin yung mga detalye like kung saang simbahan, sinong iimbitahin, catering, motive. In fact, nag-iipon na kami para sa future namin. Alam mo noon, DJ Lindsay, nagmamadali na siya. Gusto na niyang magpakasal kaming dalawa. Ako yung hindi pumayag ng mabilisan. Siyempre, bilang babae, gusto ko yung secured muna ako. Gusto ko yung may ipon muna kami. Kasi alam kong hindi naman biro ang magkaroon ng pamilya. Naiintindihan niya naman yun. Kaya nga umabot ng 2025 bago maayos ang lahat. Alam mo, DJ Lindsay, napaka-clingy po ng partner ko. Palagi niya akong pinagluluto. Kapag wala siyang trabaho, naglalaba siya. Palagi kaming may moments together. Quality time kung tawagin nga nila. Pero dati yun. Ngayon kasi wala na. Hindi ko rin alam kung anong nangyari, pero napapansin ko, DJ Lindsay, na hindi na niya nabibring up yung about sa kasal. May mga times na ino-open up ko sa kanya yung topic na yun, pero para bang hindi na siya interesado. Baliktad na. Ako na yung gustong-gustong magpakasal sa kanya. Meron po kasi akong PCOS. At kamakailan lang ay naoperahan po ako due to a gynecological problem. Kaya nag-aalala po ako. Kasi baka mamaya hindi na kami magkaroon ng baby. Meron po akong stable job, DJ Lindsay, earning almost 6 digits monthly. Habang siya, isang TNVS rider. Dati po siyang regular employee kaso nag-resign siya. Kasi ang sabi niya sa akin, gusto niya hawak niya yung kanyang oras. Tapos, gusto niya marami kaming date nights. Wala namang problema noon para sa akin kasi kahit na rider siya, napakasipag naman niya noon. Babiyahe ng umaga, tapos gabi, kahit umuulan pa yan. Pero pati yun, nagbago na. Palagi na siyang tinatamad na bumiyahe. Gabi na lang siya lumalabas. May times pa na wala siyang kita. Kasi hindi siya umaalis ng bahay.
At dahil doon, lagpas 6 months na yata siyang hindi nakakapaghulog sa ipon namin. Kasi palagi siyang walang pera. Pag nag-aaway kami, kahit sobrang maliit na bagay lang po, ang bilis-bilis na niyang sumabog. Madalas nagkakaroon kami ng misunderstandings dahil ginagawa niyang big deal yung mga sinasabi ko sa kanya. Tapos makikita ko na lang, naka-block na ako sa social media accounts niya. Natitiis niya na ganun kami for like more than 5 days. Minsan, linggo pa. Ako naman ginagawa ko lahat ng paraan para makontakt siya. Lalo na kapag kasi may pag-aaway kaming dalawa, umaalis siya sa bahay at umuuwi sa kanila. Hinahabol ko siya, DJ Lindsay, kasi mahal ko eh. Pero alam niyo yung masakit? Yung parang naghihintay ka para sa wala. Actually, yung pakiramdam na hindi mo alam kung meron ka pa bang hinihintay na babalik. Sinubukan ko na rin siyang kausapin tungkol dito. Tinanong ko siya kung ano ba talagang problema niya. Sabi niya sa akin nawawalan na raw siya ng motivation. Tinatamad na raw siyang mag-chat at maging sweet sa akin. Kaya naman daw mabilis na siyang magalit kapag nangungulit ako. Ang sabi niya sa akin, ganun daw talaga kapag tumatanda na. Kinausap ko siya ng maayos, DJ Lindsay, and we arrived in an agreement na dapat hindi na mauulit yung ibablock niya ako. Pero ngayon, nandito ulit kami sa ganong sitwasyon. Nakablock ako kasi nag-away kami kamakailan. Kaya naman walang tawag from him, walang text, o kahit anumang chat. Wala siyang paramdam at para bang wala akong partner. Di ko na po alam kung anong gagawin ko. Sa totoo lang, DJ Lindsay, napapagod na po akong maghabol. Nakakabaliw. Ina-anxiety na ako. Hindi ako nakakatulog sa gabi kakaisip sa kanya. Babalik pa ba siya? Hindi ko talaga alam kung kailangan pa akong mag-hold on. O baka naman dapat mag-let go na lang ako. Bakit parang hindi siya nasasaktan, DJ Lindsay? Tulungan niya naman po ako. Nang dumating